Part 17. Nasayang ang pinaghirapan ko, Sab. You promised to me that you will help me. Kaya ako kumapit kay Chris, dahil malaking tulong ang business niya para masuportahan ang palubog kong negosyo. Itinaboy na ako ng pamilya ko, Sab. They are pulling me down, wala akong kakampi, ikaw lang. Ikaw lang sana ang pag-asa ko pero binaygo mo pa ako. Pareho kayo ni Chris na marupok, walang isang salita. Now, Chris quitting his responsibility in their company, and chose to be independent. Saan pa ako lalapit? Kampisal nito. Lalo siyang noindang sa natuklasan tungkol kay Chris. Naisip niya, kung lulunukin ni Dave ang pride nito, matutulungan ito ni Hunter para maisalba ang kumpanya nito. Matutulungan kita kung tatanggapin mo kami ni Hunter, kuya. Matutulungan ka niya sa business mo, lakas loob na sabi niya. No way. Sabi nito, marahas itong tumayo pero kaagad ding napaupo nang hindi may balanse ang katawan. Si Hunter ang dahilan kung bakit hindi ako nabigyan ng pwesto sa asosasyon, na sana ay aangat sa kumpanya ko. Naniinsulto ka ba, Sabrina? Naaawa siya kay Dave. Desperado na talaga ito pero ayaw ibaba ang pride. Walang ginagawang masama si Hunter. Ang business niya ang nag-angat sa kanya at ang pagiging humble niya. You're just insecure, kuya. Walang masamang intensyon si Hunter, gusto pa nga niyang tumulong, paunawa niya rito. Leon na nga ang nakakainis, Hunter got what he wants effortless, while me, halos ginawa ko na, ang lahat, but nobody sees my progress. I'm still an underdog. They underestimate my capacity and ability, puno ng hinanakit na wika nito. Hindi mo pa time, kuya. Kung susuko ka kaagad, hindi ka makararating sa dulo. Nariyan ka na, bakit hindi ka nalang magpatuloy at gawing motivation, ang lapses mo? Grab all opportunity, swallow your pride and you could see the solution to your problem. Napahagulgol na si Dave, idinadalanggan niya na sana ay ma-digest ng utak nito, ang mga sinabi niya at matauhan ito. Napaiyak siya nang maramdaman ang hirap nito. Hindi siya nakatiis, nilapitan niya ito at niyakap. Umiyak ito sa kanyang balikat. I'm sorry, Sab. I saw you my fake braveness that never defined my real being. I was weak. I'm just hiding myself with a mask. Nagpapanggap lang akong magaling at malakas. Inuna ko ang luho kaysa maging mabuting negosyante. Ang lahat ng nakita mo, yaman, kapangyarihan, lahat ng iyon ay palamuti upang pagtakpan ang tunay kong katauhan. Ang totoo, umangat lang ako dahil sa maruming laro sa negosyo. Kaya siguro ako kinakarma, walang gatol na sabi nito. Hinagod niya ang likod nito. Naintindihan ko, tama na. Maitatama mo pa naman ang lahat. Hindi pa huli para sumuko ka. Kumalas ito sa kanya at kinuha ang isang bote ng beer. Bago nito yun nalaklak ay napigilan niya ito. Tama na, kuya. Matulog ka na nang makapagpahinga ang isip mo. Sumunod naman ito. Pinagtulungan nila ito ni Mylene hanggang sa may hatid nila ito sa kwarto. Hindi niya ito iniwan hanggang sa makatulog ito. Kahit papano ay nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Makagawa na ng resignation letter niya si Sabrina. Ang sabi ni Dave, hindi raw pinayagan ng grandparents niya si Chris na umalis sa kumpanya ng mga ito. Pagpasok niya sa opisina ay nadatnan niya roon si Chris. May binabasa itong papeles. Good morning. Casual na bati niya rito. Nagangat ito ng mukha. Napatingin ito sa hawak niyang envelope. Inabot naman niya ito sa binata. Walang imik na kinuha nito ang envelope at binuksan. Saglit lang nitong binasa ang nakasulat saka muling tumingin sa kanya. I expected this, sabi nito. Sorry, I need to leave. You don't have to say sorry, you have the rights to decide. Thank you for being part of my company, seryosong sabi nito. Sana okay lang kayo ni kuya. Ako ang may problema, Sab. Dahil sa kagustuhan kong maging malaya, hindi ko natulungan si Dave. Aalis ka pa rin ba sa kumpanya? He gasped. That was supposed to happen, but I don't know what to do. If I choose to leave, I would lose anything. I was born with gold on my ass. Hindi pa ako ipinanganak ay nakapataw na sa akin ang responsibilidad. And I don't know if I can survive without that wealth. Pero hindi ka naman masaya. Yeah, I never been happy. But since I met you,
I had realized that there are more interesting things that might found in this boring life. Working with you enduring my boredom instantly. But then, not all made for me. Sometimes, it's just entertainment that won't stay for a long time. It fades, it has gone, emotional na pahayag nito. She took a deep breath. I can be your friend, Chris. I'm willing to listen to your story. Thanks, Sabrina. If I have free time, I will visit you and Sunshine. I hope Hunter would allow me. He smiled a bit. Of course, Hunter was a friendly person. I noticed that. Anyway, thanks again, and good luck with your new life. Thanks, also for helping me a lot. No worries. Bibisita ako kay Dean Dave if hindi pa siya nakakauwi ng US. I badly need to talk to him, too. Okay, sasabihin ko sa kanya. Ngumiti lang siya Chris. Pagkuwan ay nagpaalam na siya rito. Bago umuwi ay dumiretso sa doktor si Sabrina. Private ang clinic pero maraming pasyente. Nasa huling listahan siya. Paggising kasi niya ng maaga ay sinumpong siya ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Mahigit 1 buwan nang delayed ang dalaw niya. Saktong alas 12 ng tanghali ay tinawag na ang kanyang pangalan. Habang sinisilip ng doktor ang sinampupunan niya ay advance na ang isip niya. Nai-imagine na niya ang reaksyon ni Hunter kapag sinabi niya na buntis siya. It's positive, ihasabi ng doktor na babae. May edad na ito. Na speechless siya dahil sa tuwa. Titig na titig siya sa resulta ng ultrasound. May baby na naman siya. Salamat, Dok, tanging nasabi niya sa doktor. Anemic siya kaya niresitahan siya ng doktor ng vitamins. Namalengke pa siya bago umuwi. Pinilhan din niya ng gamot si Dean Dave, dahil ang sabi ng tita niya ay hindi pa ito nakabangon, dahil sa sobrang sakit ng ulo. Nasobrahan sa kakainom. Umalis na ang tita niya kaya siya ang nag-asikaso kay Dean Dave. Mataas ang lagnat nito. Nakakulong lang ito sa kwarto. Mabuti may nilutong goto si Manang. Kuya, kumain ka na para makainom ka ng gamot, sabi niya rito. Bumangon naman ito at kumain. I need to go back to US tomorrow, sabi nito. Magpahinga ka muna, sabi niya. Inihanda na niya ang iinuman nitong gamot. Gusto ka pang makausap ni Chris? Nag-usap na kayo. Opo. Nag-resign na ako sa kumpanya niya. At saan ka magtatrabaho? Tutulong na lang ako kay Hunter. Matiim na tumitig sa kanya si Dean Dave. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Sab? Nagdududa pa rin ito. Bumuntong hininga siya. Kuya, let's move on. Kalimutan mo na ang mga bagay na hindi mo nagustuhan kay Hunter, wala na iyon. Hindi ka magiging masaya kung may puot na namamahay sa puso mo. You're weak but I know you can stand whatever you choose in life. Yes, it's me who never trust the right process of life. I had lost my faith. I was swallowed with pride and disappointment of being hopeless. I know you're a strong person, Kuya. Just open your heart and accept your mistake. Kung wala ka, hindi ako matutong lumaban at maging matatag sa kabila ng kahinaang namamahay sa puso ko. Kahit alam mong bagsak ka na, hindi mo ipinapakita. Nakatayo ka pa rin at humaharap sa mga tao na nakangiti. Thanks, Sab. At least, now I can fight without defending or holding others, to remain standing. I'm sorry for all I had done to you. Hinawakan niya ang kamay nito. Wala namang ibang tutulong sa atin kundi tayo-tayo lang. Of course, we need to trust each other. Malapad itong ngumiti. Bigla niyang naalala ang result ng pagpapakonsulta niya sa doktor. Gusto niyang malaman din iyon ni Dean Dave. May good news pala ako, Kuya, aniya. Ano yun? Napapatigil pa ito sa pagsubo ng pagkain. I'm pregnant again, banyag niya. Natigilan si Dean Dave. Mamaya ay ngumiti ito. And who's the father? Tanong nito. Siyempre si Hunter, confident niyang sagot. Talaga palang mabilis ang gagong iyon. Ano ba, malaki na si Sunshine, no? Kung sa bagay. Congrats. Salamat. Natutuwa siya dahil umaliwalas na ang mukha ni Dean Dave. Ramdam niya ang bukal sa loob nito na pagtanggap sa desisyon niya. Kinagabihan ay tinulungan niya ito sa paperwork nito sa laptop. Na-access nila ang system ng kumpanya nito. Okay pa naman ang ibang business ni Dean Dave, kaso bumaba ang market. May 2 branches itong nagsara.
May mga nawalang investors din ito. Bakit naman binawi ng daddy mo ang investment niya sa company mo? Tanong niya habang nakaharap sila sa kani-kanilang laptop. Nagalit siya kasi hindi ako pumayag na maging parte ng binubuo nilang korporasyon. Ang gusto niya kasi, namomonitor pa rin niya, ang daloy ng negosyo ko kahit nakabukod na ako. Iniisip niya na kinakalaban ko siya since pareho kami ng ibang business. Grabe, bakit hindi ka na lang niya sinuportahan? Hindi ka naman humihingi ng suportang financial sa kanya. Sobrang taas ng pride ni dad. Kaya sa kanya ka nagmana, biro niya. I admit, at least ako, alam kong magparaya. Kaya maraming kalaban sa negosyo si daddy, dahil sa pagkasakim sa kapangyarihan. Natanggal siya sa asosasyon namin, dahil kinakalaban niya ang ibang miyembro. Hindi sa gusto ko siyang sirain, I'm just honest that he influenced me to follow his strategy. Yes, mabilis umangat ang business pero mabilis ding lulubog. Na-realized ko na mali na tularan ko ang strategy niya. Kaso, late ko nang na-realized, bumagsak na, ang ibang negosyo ko, kwento nito. Hindi pa naman huli ang lahat, makababanggan ka pa. Just be true to yourself. I know. Kaya nagpapasalamat ako sa nangyayari ngayon, natauhan ako lalo, amused na sabi nito. Natawa siya, mabuti na lang pala naging matigas ang ulo ko. Hinipon ni Din Dave ang tuktok ng ulo niya. Hindi nakaalis ng bahay si Sabrina dahil lumalala ang morning sickness niya. Halos wala na siyang nagawa buong araw. Mabuti magaling na ang lagnat ni Din Dave. Nakailang tawag siya kay Hunter pero palaging busy ang linya nito. Nakalimutan niyang kunin ang contact number ng mommy nito para sana matawagan niya at makumusta si Sunshine. Sabado ng gabi ay ipinagluto ni Sabrina ng pulutan sina Din Dave at Shua. Nagdala ng imported na alak si Chris. Nag-warning na siya sa kuya niya na alalay sa pag-inom. Lunes na ang flight ni Din Dave pabalik ng US, kaya nagpaluto ito ng marami. Plano naman niya na bukas na uuwi para may sama niya si Din Dave at makaharap nito si Hunter. Nasa salas ang dalawang lalaki at nagkukwentuhan. Naglalabasan ng sama ng loob ang dalawa tungkol sa negosyo. Mabuti na lang nangako si Chris na tutulungan pa rin ang business ni Din Dave. Nangako ito ng investment. Naparami ng inom si Chris kaya hindi na ito pinauwi ni Din Dave. Nauna nang natulog si Din Dave dahil sumakit na naman ang ulo. Si Chris ay pinagtiyagaang maubos ang laman ng bote ng alak. Hey, tama na yan. Sita niya rito. Konti na lang. Samahan mo muna ako rito. Gusto ko ng kausap, sabi nito sa malamyos na tinig. Umupo naman siya sa katapat nitong sofa. Silang dalawa na lang ang gising, maliban sa gwardya sa labas ng bahay. You know, the saddest part of my life is that when my parents decide for my life. They planning to deal with a business agreement with some international businessman. I expected an arranged marriage here, kwento ni Chris. Hindi ka pa kasi nag-asawa. As business-minded people, they always prioritized their business legacy to remain in their name. Mostly, ang tagapagmana ay kailangang nakakabit din ng apelyido. But my mother was the only daughter. Nagpalit siya ng apelyido kaya. Ang gusto ng grandparents ko ay mapanatili ang apelyido nila kahit middle name ko lang. So, they wanted to preserve their legacy in my name. Ang parents ko naman ay gusto kaagad magkaroon ng tagapagmana mula sa akin dahil natatakot sila na baka kaagad akong mawala. At least, may papalit kaagad sa akin. Grabe naman. Dapat kasi naghanap ka na ng babae na mamahalin mo para hindi yung sila ang maghahanap. Tumawa si Chris. How can I find the right woman if I don't have enough time? Naging maluwag lang ang time ko noong nagtrabaho ka sa akin. Kulang pa nga ang effort ko sa panliligaw sa'yo. Actually, hindi talaga ako nanliligaw. Asus, pwede ka namang mag-hire ng kapalit ko. Malay mo, ma-in-love ka sa kanya. Silly, tumungga na naman ito ng alak. Gusto na sana niyang matulog pero hindi niya maiwan si Chris. Naghahanap talaga ito ng kausap. Habang tumatagal na nagkukwentuhan sila ay nababalisa siya. Hindi niya maintindihan bakit parang inaapuyan ang katawan niya. Kararating lang ni Hunter mula Cebu, dahil binisita niya ang malaking housing project nila roon. Halos wala siyang tulog dahil sa dami ng appointment. 10:00 ng gabi na siya nakarating sa hotel. Inayos pa niya ang income
Nang hindi na siya masyadong busy ay sa kanya naalala na maghapong, hindi niya nahawakan ang kanyang cellphone. Na-drain na ang battery nito. In-charge muna niya ito. Nakaupo pa siya sa harap ng lamesa at nire-review ang income report ng hotel. Maya-maya ay tumunog ang telepono sa gawing kaliwa niya. Dagli niya itong sinagot. "Hello, Hans, Iho." Eksaheradong sagot ng kanyang ina. "Mom, bakit? Where are you?" Si Sunshine nagsusuka. Napabalikwas siya ng tayo. "Hindi pa ba dumating si Sabrina?" Aniya. "Wala pa, Wala pa ang driver, dadalhin ko sana si Sunshine sa ospital. Magpapatawag ako ng ambulansya para papuntahin dyan. Then susunod ako sa ospital." "Sige, maghihintay kami." Naputol na ang linya. Inalipin siya ng kaba. Natatarante siya. Pinuksan niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Sabrina. Ring lang ng ring ang cellphone nito. Ang tinawagan naman niya ay ang emergency hotline ng ospital na malapit sa bahay nila. Mabuti may sumagot kaagad. Sinabi niya ang address nila para sunduin ang mommy niya at si Sunshine. Pagkatapos ay tinawagan ulit niya si Sabrina, hindi pa rin ito sumasagot. Iniisip na lang niya baka tulog na ito. Dinala niya ang kanyang cellphone kahit kaunti pa lang ang power. Nag-drive siya patungo sa bahay nila Sabrina. Gusto niya sabay silang pumunta sa ospital. Hinarang pa siya ng gwardya. Bago ito kaya hindi siya kilala. "Pasensya na, sir, gabi na, tulog na ang mga amo ko," sabi ng lalaki. "This is an emergency. Kailangan ko si Sabrina," sabi niya. "Hindi talaga pwede, sir." Sa inis niya itinulak niya ang lalaki. Mabuti nasa labas ito ng gate. Napasok siya sa maliit na gate. Diretso ang pasok niya sa main door, na hindi naman nakalock. Saktong pagdating niya sa salas ay nahagap ng paningin niya sina Chris at Sabrina. Saktong dumagan si Chris sa dalaga habang nasa sofa ang mga ito. Nakayakap ang lalaki kay Sabrina na nakaupo at paningin niya'y naghalikan ang dalawa. Pakiramdam niya'y nag-akyatan lahat ng dugo niya sa ulo. Nagdilim ang kanyang paningin. Malalaki ang hakbang na sinugod niya ang mga ito. Walang patalastas na hineklit niya ang balikat ni Chris, hinatak ito at inundayan ng suntok sa mukha. Nang sumubsob ito sa mesa ay kaagad niyang tinadyakan sa sikmura. "Hunter, tama na," awat ni Sabrina. Natabang niya ang kamay nito na akmang pipigilan siya. Dinadyakan niya ulit si Chris. "Pumulagta ito sa sahig, asshole." Puno ng galit niyang sabi. Nahawakan ni Sabrina ang kanang braso niya pero iniwaksi niya ito. Marahas niya itong hinarap. Namumutla ang dalaga. "Nagpapakasarap ka rito, ang anak natin nasa ospital." Gigil na sabi niya. Tula lang nakatitig sa kanya si Sabrina, lalo siyang nena sa reaksyon nito. Nang wala pa rin itong kibo ay iniwan niya ito. Nanginginig pa rin siya sa galit habang nagmamaneho patungo sa ospital na pinagdalhan kay Sunshine. Wala na siyang pakialam, ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang anak. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya napigil ang paglaya ng kanyang mga luha. Pagdating niya sa ospital na pinagdalhan kay Sunshine ay naisugod sa ICU ang anak niya. "Ano ba ang nangyari, Mom?" Natatarantang tanong niya sa kanyang ina na balisa rin. "I don't know. Iniwan ko lang naman siya sa kusina, dahil inayos ko ang kwarto niya. Nakatapos na kaming kumain. Naroon naman ang kasambahay at naghuhugas ng plato. Hapon pa lang may sinat na siya. Tawag ako ng tawag sa iyo patay ang cellphone mo," kwento nito. Hinarang nila ang doktor na kalalabas ng ICU. "Doc, how's my daughter?" tanong niya. "She ate a mothball with contains peridichlorobenzene, it's less harmful but still, it's chemical and dangerous for children." Maliit lang ang nalunok niya at hindi pa ito ganoon na-digest ng sikmura niya, sagot ng doktor. Ulalas niya. Bigla siyang nanlumo. "Oh my God!" ani ni Lorena. Nang umalis ang doktor ay napasandal sa dingding si Hunter. "Saan naman niya nakuha ang mothball?" "Ang burara talaga ng mga katulong mo, ma," sabi niya. Hindi niya napigil manisi. "Hindi ko alam, Iho. Maraming daga sa stockroom kaya pinalagyan ko ng mothball. Baka may nagkalat sa sahig at napulot ng bata," sabi ng ginang. Nang gagalaiti siya, lalo siyang nanggigil nang maisip niya si Sabrina. Nang mahimasmasan si Sabrina ay saka pa lamang siya umalis ng bahay.
Ni hindi siya nakapagbihis. Nagulat siya sa biglang pagsulpot ni Hunter at sinaktan si Chris, pero mas magulat siya nang sabihin nito na nasa Apostol si Sunshine. Tulala siya habang lula ng kotse ni Dean Dave na minamaneho ng driver nito. Ang malas pa, naaktuhan pa sila ni Hunter sa hindi magandang senaryo. Inalalayan lang naman niya si Chris noong nagpumilit tumayo. Lasing na ang binata. Ihahatid sana niya iyon sa guest room kaso hindi niya kinaya ang bigat. Nabuwal sila sa sofa at saktong dumating si Hunter. Napasama pa siya. Hindi niya alam kung saang ospital dinala si Sunshine. Mabuti na lang pumunta siya sa bahay ng mga ito at nagtanong sa katulong. Nasa Makati Medical Center dinala si Sunshine. Pagdating niya ay nasalubong niya sa hallway si Lorena. Natataranta ito. Diyos ko, iha mabuti dumating ka na. Anito? Ano po ang nangyari kay Sunshine? Lumuluhan ang tanong niya. Nakakain siya ng mothball. Naroon siya ngayon sa ICU. Natigagal siya. Lalong nanikip ang dibdib niya. Kumagulgol ang ginang at niyakap siya. Sabay na silang nagtungo sa ICU, pero hanggang sa labas lang sila. Si Hunter pinapasok pero saglit lang. Paglabas nito ay nahagap siya ng mahayap na titig. Lalong umatake ang nervyos niya nang ayaw siyang kausapin ni Hunter. Nanginginig siya pero pilit niyang nilapitan ang binata. It's also your fault, Sab. Ang tagal mong umuwi, tapos ano ang ginawa mo? Nang gagalaiting panunumbat nito. Nagkamali ka ng inisip sa amin ni Chris, Hunter. Wala kaming ginagawang masama, depensa niya. Seriously. So, ano lang ang ginagawa ninyo, nag-uusap? Ang bilis mong mag-isip ng masama without asking the truth. Ganyan ka naman, Lumuluhang buwelta niya. Noon, oo, nagkamali ako, how about now? Kitang-kita ko, Sab. Giit nito. Lasing si Chris, Hans, inalalayan ko lang siya pero hindi ko kinaya kaya nadaganan niya ako. Kahit tanungin mo pa si kuya. Sila ang nag-inuman, nakipagkwentuhan lang ako, paliwanag niya. At bakit hindi ka nakauwi? Okay na pala kayo ng kuya mo. Hindi mo naisip ang anak natin. Alam mong busy ako.